Binuksan ng lalaking nakasuot ng hazmat suit ang pintuan ng isolation area. At agad na namangha sa tanawin ng apokaliptikong mundo sa harap niya. Sa hangin ay may nakalutang na radioactive dust na lumampas sa limitasyon. Ang dome sa harapan ay sumabog at nawasak, tumingin siya sa paligid. At hindi makakita ng kahit isang buong bangkay. Ang mga nakaligtas na nagtatago sa bunker ay parehong nagulat at natakot. Walang sino man ang nag-akala na biglang magwawakas ang mundong ito. Susunod, sila ang magdadala ng mabigat na responsibilidad na ipagpatuloy ang sibilisasyong pantao. Sa isang 300 metro na lalim na bunker sa ilalim ng lupa, ang bida ng pelikula na si Max. Bago mangyari ang sakuna ay dating isang mayaman na binata, anak ng isang bilyonaryo, ngunit isang aksidente. Ang lubos na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa aksidenteng iyon, pinabayaan ni Max ang kanyang kasintahan na malapit ng mamatay. At nag-iisa siyang tumakas para iligtas ang sarili. Sa huli, nahatulan siya ng 5 taong pagkakakulong dahil sa manslaughter. Pagpasok sa kulungan, si Max ay pinahihirapan ng kalungkutan at pagkakasala. Ang malaking kayamanan na minana niya ay hindi nagdala ng kaginhawaan. Bagkus lalo pa siyang naging pangunahing target ng pananakot hanggang sa isang araw, isang kapwa bilanggo ang nagtulak sa kanya sa washing machine na may horizontal drum. Si Max ay nakaranas ng 16 na minutong pakikibakas sa bingit ng kamatayan. Nang hilahin siya palabas, naramdaman ni Max na natapos na ang lahat ng pagdurusa sa kanyang buhay. Para siyang muling isinilang. Kung makakatayo pa siya, wala nang pagdurusa. Sa sandaling iyon, tumayo siya nang nanginginig at tumawa ng malakas sa mga nang-aapi sa kanya. Ang matapang na kilos na ito ay nakakuha ng paghanga ng lahat, at mula noon, tuluyan nang nakalaya si Max sa mga araw ng pananakot. Nagsimula siyang magsanay ng masigasig, at ang pang-araw-araw na high-intensity training at mahusay na pagganap. Sa mga kompetisyon ay mabilis na nakakuha kay Max ng paggalang mula sa kanyang mga kapwa bilanggo. Unti-unti rin niyang nakalimutan ang sakit sa masayang kapaligiran na ito. Gayunpaman, sa 3 taon matapos makulong si Max, bigla siyang nakatanggap ng abiso ng pagbabawas ng sentensya dahil sa mabuting pag-uugali habang nakakulong. Maaari nang makalaya si Max sa gitna ng pagdiriwang. Kalmado siyang lumabas ng kulungan. Nang makita niya ang kanyang ama, si Rafael, na nakatayo sa pintuan, ang ekspresyon ni Max ay napakalamig. Bukod pa rito, nasira na ang relasyon nilang mag-ama mula nang mangyari ang aksidente sa kotse na iyon. Biglang may 2 fighter jet ang lumipad sa itaas nila. Sabi ni Rafael kay Max nang seryoso ang mukha. Upang matulungan siyang makalaya ng maaga, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at pera. Ang sitwasyon sa labas ay napakadelikado ngayon, kailangan siyang samahan ni Max sa isang lihim na bunker. Si Max ay labis na hindi nasisiyahan. Kakalabas lang niya ng kulungan. Ayaw na niyang makulong ulit sa isang piitan. Sa ilalim ng lupa, ngunit nag-aalala ang kanyang ama, na sinabi na ang nanay at lola ni Max ay nakarating na sa bunker. Isang hakbang na mas maaga, bukod pa rito ang tatay ng yumaong kasintahan niya. Ang huling sinabi ay nagpatigil kay Max, naramdaman niyang oras na para harapin ang kanyang mga pagkakamali. Sa nakaraan, habang papunta sa bunker, isinalaysay ni Rafael sa kanyang anak ang pinagmulan ng bunker. Nakakilala siya ng isang malaking tao sa militar, sa tennis club at aksidenteng nalaman ang tungkol sa iilang makapangyarihang tao sa bansa. Nalihim na nagtatayo ng mga doomsday bunker. Halos ginamit ng ama ang lahat ng kanyang ari-arian. Para makakuha ng isang mahalagang tiket papasok ngayong umaga, nakatanggap siya ng abiso mula sa manager ng bunker, na ang sitwasyon sa mundo ay malapit nang mawala sa kontrol, at inutusan ang lahat ng residente na pumasok agad sa bunker. Nang makasakay sila ng helicopter, natanggap ng mag-ama ang abiso mula sa air traffic control ng sibilyan. Tila hindi naman pala walang basehan ang pag-aalala ng manager. Upang maiwasan na malaman ang lokasyon ng bunker, lahat ng bisita ay inutusan na magsuot ng blindfold. Sa buong biyahe, lumapag ang huling helicopter sa isang malaking tulay sa gitna ng lawa. Inihatid ng kawani ang mag-ama sa pasukan ng elevator. Ang silungan ay itinayo sa lalim na 300 metro sa ilalim ng lupa. Batay sa isang kuweba na nabuo 45 milyong taon na ang nakalipas, na kayang labanan ang karamihan ng mga pag-atake nuklear. Bukod pa rito, sa ilalim ng silungan ay mayroong isang natural gas field, na kayang tugunan ng pangangailangan sa pamumuhay ng 45 pamilya sa loob ng 10 taon. Hindi nagtagal, dumating sina Max at ang kanyang ama sa reception desk ng silungan. Kinumpiska ng kawani ang mga kagamitan sa komunikasyon ng dalawa.
Ipinaliwanag na ito ay para maiwasan ang pag-trace sa kanila. Ang bunker na ito ay inabot ng 17 taon para matapos. Ang perimeter lang ng arkitektura ay 20,000 metro. Ang mga pasilidad sa loob ay lubos ding kumpleto. Ang mga damit na suot ng mga residente ay maaaring eye monitor. Ang antas ng radiation at kalidad ng hangin sa real time. Ang team na nakasuot ng dilaw na damit para sa pamamahala ang namunguna. Magbibigay ng serbisyo ng proteksyon sa mga residente anumang oras. Pagpasok sa sala ay nagbago ang tanawin sa labas. Si Max ay sa wakas nakasama na ang kanyang ina at lola. Samantala ang ama nilang si Rafael ay nakatutok sa balita sa malaking screen. Ang ministro ng depensa ng Russia ay nagdaos ng kagyat na press conference. Nagpahayag na magkakaroon ng matitinding hakbang bilang tugon. Sa ilang mapanuksong kilos, ang buong pamilya ay nagtungo sa isang restaurant para kumain. Nagkataong nakasalubong nila ang pamilya ng yumaong kasintahan. Agad na naging mabigat ang kapaligiran sa silid. Max, tataos pusong humihingi ng tawad. Sana ako na lang ang namatay, ngunit nananatiling malamig ang ama ng kasintahan ni Guillermo. Malinaw na hindi pa rin niya napapatawad ang pumatay sa kanyang anak na babae. Dati ay napakalapit ng relasyon ng dalawang pamilya, ngunit pagkatapos ng trahedyang iyon, tuluyan na silang nawalan ng komunikasyon. Ipinakilala ni Guillermo ang kanyang bagong asawa. Lumabas na kalahating taon matapos mamatay ang kanyang anak na babae. Ang dating asawa niya ay namatay din sa isang aksidente sa kotse. Si Guillermo ay napakalma at hindi nagpakita ng anumang pagkamuhi kay Max. Ngunit ang kapatid ng kasintahan mo na Asian ay hindi ganoon kaaya-aya. Sa kainan, hindi siya nag-atubiling magbigay ng mapanirang puna. Paanong may taong ganoon kat hindi ang kalupitan na iwanan ng kasintahang malapit ng mamatay. Ganyan, naalala muli ni Max ang gabing hindi niya malilimutan. Ngunit hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag habang lalong nagiging awkward ang sitwasyon sa lugar. Pumasok sa restaurant ang manager ng basement kasama ang mga empleyado. Una niyang ibinalita ang masamang balita sa lahat. Lumala na ang digmaan sa Atlantic, kaya't sana ay maging handa kayong manatili sa bunker. Sa loob ng mahabang panahon, binigyang diin ng pamunuan ang ilang bagay na dapat tandaan. Dahil limitado ang bilang ng mga tauhan na naglilingkod sa bunker, kailangang gawin ng mga residente ang mga simpleng gawaing bahay. Halimbawa, kumuha ng sariling pagkain at maglinis ng kainan pagkatapos kumain. Ang mga gawaing ito ay tila simple, ngunit para sa mga mayayaman na sanay sa luho. Ito ay tiyak na hindi magandang balita, lalo na't seryoso ang sitwasyon sa labas. Kailangan na lang nilang lunukin ang kanilang pagkadismaya. Hindi naman ito ang kanilang tahanan. Pagbalik sa silid, si Guillermo, na sa labas ay kalmado. Ay hindi na napigilan ang sarili. Kanina habang kumakain, ilang beses na niyang gustong kunin ang tray, at ipukpok sa ulo ni Max. Para kay Guillermo, ang pumatay sa kanyang anak ay isang halimaw. Sinubukan siyang pakalmeyan ng kanyang bagong asawa, ngunit sinalubong lamang ito ng galit mula kay Guillermo. Kung hindi namatay ang asawa ko, magkakaroon ka ba ng pagkakataong makuha ang posisyong iyon? Pag-isipan mo iyan. Nakita ni Max si Asian sa gym. Ayaw niyang mabuhay ang babae sa puot, kaya ibinigay niya rito ang telepono ng kanyang kasintahan. Naiwan sa pinangyarihan ng aksidente, agad na bumalik si Asian sa silid tulugan para tingnan ang photo album. Ang mga video na kinunan ng kanyang ate ay halos mga pribadong sandali nila ni Max. Nang makita niya ang nakangiting mukha ng kanyang ate, mahirap paniwalaan na si Max ay makakagawa ng ganoong kalupit na bagay. Nalungkot si Guillermo at nagpunta sa restaurant para uminom, ngunit sinabihan siya na bawat tao ay limitado sa 2. Inumin bawat araw. Alam mo ba kung magkano ang aking naibigay? Habang nagrereklamo siya, ang bar ay biglang umuga, at pagkatapos ay nagsimulang mag-flash ang mga screen sa restaurant. Pagkatapos nito, tumunog ang nakabibinging sirena. Ang bunker ay inaatake, hinihiling sa lahat na pumunta sa ligtas na lugar sa pinakamababang palapag. Iyon ang pinakaligtas na lugar ng bunker sa ngayon, ang buong bunker. Ay nanginginig ng malakas, ang mga tao ay sumisigaw at nagtatakbuhan ng magulo. Si Asian ay sumalungat sa agos ng mga tao patungo sa bar at aksidenteng nakita sina Max at ang kanyang ama na inaalalayan ang kanyang ama palabas. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng bahagyang pagkaantig sa kanyang puso, at kahit na naramdaman niyang hindi naman pala ganoon kainis si Max. Nagmadali ang grupo papasok sa elevator, ngunit hindi inaasahang nagkaroon ng problema sa gitna ng daan. Nawalan ng kontrol ang elevator at bumulusok pababa sa napakabilis na bilis.
Sumisigaw ang lahat sa kawalan, ngunit sa kabutihang palad, napapanahon ang pag-activate ng emergency brake system. Iniligtas sila mula sa bingit ng kamatayan. Sa takot, lumabas sila ng elevator, at sumabay sa lahat patungo sa ligtas na lugar sa basement. Sa lobby, ipinapalabas sa screen ang live news feed mula sa buong mundo. Ang sitwasyon ng digmaan ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Karamihan sa mga bansa ay nahila na sa digmaang ito. Ang lahat ay natatakot. Darating na ba talaga ang World War? Sa sandaling iyon, lumapit ang manager sa entablado upang ipaalam sa lahat na ang base ng Atlantic Alliance sa timog ng bunker ay tinamaan ng atake nuklear dahil sa medyo malapit na lokasyon. Kaya't naramdaman ng bunker ang malinaw na pagyanig. Ang sitwasyon sa labas ngayon ay napaka-komplikado. Sana'y manatili kayong kalmado. Hindi bababasa, ang bunker na ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ngunit pagkasabi niya nito, ilang screen ang sunod-sunod na nagpakita ng mga mushroom cloud. Pagkatapos ng pagsabog nuklear, at pagkatapos nito ay nagsimulang magkaaberya ang signal. Kahit ang tulay sa labas ng bunker ay nawasak ng shockwave. Kasabay ng malakas na pagsabog, biglang nagdilim ang buong bulwagan. Nataranta ang manager at sinabing kailangan niyang pumunta sa control center. Ang mga bilyonaryong nasa silid ay nag-alala at nagbulungan. Pumunta sila sa bunker para iwasan ang digmaang nuklear. Hindi nila inaasahan na bigla na lang darating ang araw na ito. Kung malapit nang mawasak ang mundo, nagpa siya si Rafael na sabihin ang katotohanan tungkol sa aksidente sa kotse na iyon. Sa katunayan, hindi talaga iniwan ni Max ang kanyang kasintahan noon. Bagkus ay agad siyang tumawag sa kanyang ama para humingi ng tulong. Nagmadaling pumunta si Rafael sa pinangyarihan para tulungan ang lasing na anak. Na makaiwas sa parusa, pinilit niya itong tumakbo at magtago sa kagubatan. Ngunit pagdating sa korte, dahil sa bigat ng konsensya, sa wakas ay sinabi ni Rafael ang katotohanan. Ayaw na niyang gumamit ng kasinungalingan para tulungan ang kanyang anak na makaiwas sa responsibilidad, kaya si Max ay sinentensyahan ng 5 taong pagkakakulong. Ang katotohanan ito na nabunyag ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa dalawang pamilya. Sinigawan ng lola ang kanyang manugang bilang isang kasuklam-suklam na tao. Dahil nasayang ang 3 taon ng kanyang apo, subalit ang ina ni Max ay nanindigan sa panig ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, ang ginagawa ni Rafael ay tumutulong sa kanyang anak na makumpleto ang kaligtasan. Sa sandaling iyon, lumabas ang manager upang ipahayag na siya. Kumpirmado lang sa mga tauhan na ang koneksyon sa labas ay nagkaroon ng problema. Kailangan niyang magpadala ng mga tauhan sa labas para ayusin ito upang maunawaan ng lahat ang sitwasyon sa labas. Agad siyang magpapadala ng mga tauhan para ayusin ang live broadcast. Sa oras na iyon, ang security director ay kasama ang isang subordinate. Tapos na silang magbihis ng protective gear sa ilalim ng nag-aalalang tingin ng lahat. Binuksan ng 2 tao ang mabigat na pinto ng isolation at nakita ang tanawin sa labas ng mga araw ng katapusan ng mundo. Alikabok ng nuklear ang lumilipad, ang radyasyon sa hangin ay lumampas na sa mapanganib na antas. Kahit ang temperatura ay patuloy na tumataas habang ang mga imahe mula sa kamera ay nagpapakita ng mga sunog na bangkay. Lahat ay natigilan, nanlaki ang kanilang mga mata, ang kalupitan ng katapusan ng mundo ay lampas sa kanilang imahinasyon. Sa oras na iyon, nagbigay ng babala ang mga tauhan ng pagsubaybay. Ang temperatura at radyasyon ay mabilis pa ring tumataas, kaya't kailangang samantalahin ng 2 tao ang oras para i-install ang antena. Ngunit habang ginagawa ang operasyon, ang guwantes ng tauhan sa pagkukumpuni ay dumaikit sa mainit na metal na rehas. Ngayon, hindi na niya inaalintana ang pag-install ng antena. Gamit ang screwdriver para tanggalin ang guwantes, imposible na ngayong matapos ang misyon. Hindi pa nakakapag-utos ang manager na bumalik ang 2 tao. Pagkatapos ng maraming proseso ng paglilinis at disinpeksyon, pumasok ang 2 maintenance staff sa isolation chamber. Ngunit dahil punit ang guwantes, tiyak na na-expose sila sa malaking dami ng radiation. Mabilis na pinatay ng staff ang camera, sa puntong ito ang mga survivor ay lalong kinabahan, nagbigay lang ng ilang salitang pag-alo ang manager bago humarap at umalis sa lobby. Pagkaalis niya, ang security door. Nagtagumpay tayo, naniwala sila sa lahat. Ang mga tauhan sa control room na kanina'y nag-aalala, ay biglang naghiyawan at pumalakpak, maliban pa rito, isa lamang itong masusing inihandang panlilinlang. Ngunit ano ang kanilang layunin? Simpleng pandaraya ba para sa ari-arian? O isang pagsubok sa pagkatao sa gitna ng katapusan ng mundo?
Ang mundo sa paningin ng mga bilyonaryong ito ay matagal nang nawasak, ngunit ang aktwal na sitwasyon ay kabaligtaran. Anong uri ba ng panloloko ang makakagawa na ang mga nangungunang bilyonaryong ito? Nawala sa sarili, lumabas na ang taong namamahala sa Minerva Scam Group, ay nagsimulang magplano 7 taon na ang nakalipas. Naniniwala siya na ang susi sa tagumpay ay kung paano mapapaniwala ang mga bilyonaryo na ang katapusan ng mundo ay dumating na. Ang mga taong ito ay matiyag ang maghihintay hanggang sa ang sitwasyong geopolitikal ay maging tensyonado. Sa sandaling magkaroon ng lokal na salungatan, iyon ang magiging oras para sila ay magtanghal. Inabisuhan ni Minerva ang mga bilyonaryo sa listahan na pumunta sa bunker, sa ilalim ng pagkukunwari ng lumalalang sitwasyon ng digmaan. Pagkatapos, ang mga miyembro ng grupo ay nagsimulang mag-arte ng magkakasama. Sinasadya nilang lumikha ng mga eksena ng kaguluhan at pagkaapurahan. Nagbigay pa ng peking utos sa air traffic control sa kalye. Peking bago pa man lumipad ang helicopter mula sa sandaling natanggap nila ang tawag. Lahat ng nakikita at naririnig ng mga bilyonaryo ay galing sa grupo ni Minerva, kasama na ang mga balita tungkol sa lumalalang sitwasyon sa screen. Unti-unti nilang aakayin ang mga bilyonaryo na maniwala na malapit nang magsimula ang World War III. Isa pang mahalagang bahagi ng palabas ay ang pagsimulate ng eksena ng pag-atake. Sa katunayan, ang bunker na ito ay hindi itinayo sa isang geological cave, kundi inilagay sa isang mechanical platform na maaaring gumalaw at manginig ayon sa gusto nila. Nang hindi nasisira ang pangkalahatang istruktura syempre, ito ay batayang kondisyon lamang para sa simulation ng digmaan. Ang special effects team ng Minerva ay lumikha ng maraming epekto. Ang tunog at imahe na sinamahan ng nakahandang eksena ng pambutas pader na bomba ay sapat na upang makamit ang layunin ng paghahalo ng totoo at hindi totoo. Upang madagdagan ang pakiramdam ng tensyon, nagbuga sila ng 10-10 toneladang alikabok mula sa mga siwang sa bunker. Nagtanghal pa sila ng eksena ng pagbagsak ng elevator na nagpabagsak, sa psikolohikal na depensa ng mga bilyonaryo sa takot at kawalan ng pag-asa. Doon palang sinimulan ni Minerva na palakasin ang tema ng katapusan ng mundo. Ang aktwal na pinapanood ng mga bilyonaryo ay isang pelikulang may special effects, na ipinapakita bilang balita sa kasalukuyan. Ang eksena lamang ng pagsabog ng nuclear bomb ay inabot ng 2 taon upang gawin. Ang eksena kung saan umaakyat ang security captain sa ibabaw upang ayusin ang antena, ay aktwal na kinunan sa isang abandonadong minahan. Pagkatapos ay ginawa gamit ang digital effects. Ang tensyonadong sitwasyon ng pagkapit sa mainit na rehas ay isa pang iginuhit. Nawala ang huling pagdududa ng mga bilyonaryo. Sa wakas ay unti-unti nilang tinanggap na sila ang mga nakaligtas. Sa mundong wasak kahit sanay sila sa marangyang pamumuhay. Ngunit ngayon ay kailangan din nilang mag-adjust sa buhay na kulang sa lahat sa loob ng bunker. Sa isang sarado at masikip na kapaligiran. Nagsimulang mag-isip ng malalim ang mga negosyante, may nagsabing malapit nang maglaho ang sangkatauhan. Habang ang iba naman ay nag-iisip kung paano muling itatayo ang kanilang bayan. Ang kakaibang kapaligirang ito ay mabilis na humantong sa trahedya. Una, isang babaeng may anxiety disorder ang nagtangkang magpakamatay sa banyo, ngunit sa kabutihang palad ay nakatawag agad si Asia ng medical staff. Ang nag-iisang babaeng doktor sa bunker ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala, na nagsasabing ang panlolokong ito ay maaaring magtulak sa maraming tao sa bingit ng kabaliwan. Gayunpaman, iginiit ni Minerva na hindi lang ito trabaho. Ito ang pinakamahusay na nagawa niya sa kanyang kahabag-habag na buhay. Ang susunod na plano ng grupo ni Minerva ay lumikha ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. Ang makeup artist ay gagawa ng mga pekeng peklat. Dahil sa radiation burn sa security director, upang pigilan ang mga negosyante na umalis sa bunker. Hindi nagtagal, ilang residente ang biglang nakatanggap ng imbitasyon. Kabilang ang bagong asawa ng nangungunang bilyonaryo na si Guillermo, si Mimi, na ang blood type ay eksaktong kapareho ng sa security director. Baka kailanganin ito sa paggamot sa kanya. Sadyang inayos ni Minerva ang operating room sa tabi mismo ng lugar ng pagkuha ng dugo. Sa pamamagitan ng transparent na salamin, nakita ni Mimi ang sugat-sugat na balat ng security director. Kasama ang nag-aalalang sigaw ng doktor, ang matinding pagkabigla sa paningin, ay agad na nagwasak sa pananggalangang psikolohikal ng iilan. Isinigaw nila sa lahat ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan ang kanilang nakita. Sa pagkakataong ito, lahat ay lubos na naniwala sa kwento ng katapusan ng mundo. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay bumalat sa buong bulwagan.
Kabaligtaran nito, ang grupo ni Minerva ay pumapalakpak ng baliw. Maliwanag na ipinagdiriwang ang tagumpay ng kanilang palabas. Ang tanging mukhang nalilito ay ang doktor na babae. Hindi ko talaga kayang tiisin ang ganitong panloloko. At basta-basta na lang paglaruan ang damdamin ng iba. Naisip ko na may muntik nang mamatay dahil dito. Kaya nagpa siya ang babaeng doktor na umalis sa lugar na puno ng kasinungalingan na ito. Siyempre, hindi pumayag si Minerva dahil kapag nakalabas siya, malaki ang posibilidad na ibunyag niya ang sikreto ng bunker. Ngunit kahit anong pagbabanta at pagpigil ang gawin niya, hindi nagbago ng isip ang babaeng doktor. Ang lalaking nakasalamin sa grupo, nakita ang eksenang ito sa monitoring screen. Agad siyang tumakbo at nagbigay ng ilang tranquilizer, ngunit tinabig lang siya ng doktor. Sa galit, itinulak niya ito ng malakas. Ang babaeng doktor ay agad nawala ng balanse, sumigaw, at nahulog mula sa pasilyo. Pagkatapos ng unang pagkataranta, bumalik si Minerva sa pagiging kalmado at determinado. Ginawa niyang kunwari ay pagpapakamatay ang pagkamatay ng babaeng doktor. Pagkatapos ay inanunsyo sa harap ng lahat na ang security director ay pumanaw dahil sa radioactive injury. Habang ang babaeng doktor, dahil hindi niya nailigtas ang kanyang kasamahan, ay nagpakamatay dahil sa matinding pagsisisi. Habang mababa ang morale ng lahat, agad na nagpataw si Minerva ng bagong regulasyon. Ang bunker ay magbabago mula sa preventive lockdown patungo sa indefinite lockdown. At ang lahat ng supply para sa pamumuhay ay ipamamahagi ayon sa mas mahigpit na pamantayan. Ang nangungunang bilyonaryo na si Guillermo ay bumalik sa kanyang silid, at ang kanyang maganda at batang asawa ay sabik na inanyayahan siyang maligo. Ang dalawa ay nalunod sa pagmamahalan at init, nang hindi nalalaman na ang bawat kilos nila ay sinusubaybayan. Sinusubaybayan ng grupo ni Minerva sa kamera ang babaeng ito na nakangiti sa isip. Nagbalik sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan. Si Guillermo ay may marangal na pinagmulan at isa sa mga nangungunang negosyante sa bansa. Ang kanyang mga ari-arian ay kinabibilangan ng mga sektor ng electronic components, enerhiya sa dagat at iba pang sektor. Kasalukuyan siyang namamahala ng 64 na kumpanya. Multinasyonal na may punong tanggapan sa mahigit 40 bansa. Sa katunayan, matagal nang tinitingnan ni Minerva ang bilyonaryong ito. Kahit na ang lahat ng tao dito ay nagtrabaho ng husto habang buhay, ay hindi man lang katumbas ng isang bahagi ng kanyang yaman. Ang talagang gusto ni Minerva ay sirain ang hadlang na ito ng uri, upang ang bawat miyembro ng grupo ay magkaroon ng pagkakataong maging bilyonaryo. Ngayon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, sa wakas ay napaikot nila ang mga negosyante. Upang maniwala sa pagkakaroon ng apokalipsis, ang susunod na gagawin ay hanapin ang lahat ng paraan upang ilipat ang yaman ng mga bilyonaryo. Tungkol dito, mayroon na ring maagang plano si Minerva. Kinumpiska nila ang mga telepono ng mga bilyonaryo sa sandaling dumating sila sa bunker. Sa kadahilan ng pangkaligtasan, ngunit sa katotohanan ay upang gamitin ang telepono. Tumatawag at sumasagot ng mga mensahe gamit ang pinaka-advanced na artificial intelligence. Maaari pa nilang i-update ang social media account ng 12 mga negosyante sa real-time. Sa huli ay kailangan lang magbigay ng dahilan tulad ng pagbabakasayon, para pansamantalang maitago ang pagkawala ng mga bilyonaryong ito. Tinitiyak na walang sino man ang magre-report sa pulis sa maikling panahon. Siyempre, isa lamang itong taktika para magpalipas ng oras. Ang artificial intelligence ay umuunlad araw-araw. Nire-record ang mga salita at kilos ng mga bilyonaryo sa pamamagitan ng panggagaya sa kanilang tono ng boses at mga nakasanayang salita. Ito ay unti-unting lumilikha ng isang perpektong kopya, at ito rin ang pangunahing susi para sa Minerva. Ilipat ang mga ari-arian ng mga bilyonaryo. Ang unang target na anihin na kanilang pinili ay ang nangungunang bilyonaryo na si Guillermo, kaya naman partikular nilang binabantayan siya. Sayang ang assistant ng Guillermo Corporation ay napaka-responsable. Ang dalawa ay magkaibigan pa noong kolehiyo at lubos na nagkakaintindihan. Mabilis siyang naghinala sa kakaibang kilos ni Guillermo. Gayunpaman, ang artificial intelligence ay tumugon din ng napakatalino. Sa isang inis na tono, sinabihan niya ang kanyang assistant na huwag gambalain ang kanyang bakasyon. Samantala, ang isa pang negosyante na si Rafael, matapos makipag-away sa kanyang asawa, ay nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Agad siyang pumunta sa kainan at nagsimulang ubusin ang mga karne na parang isang mabangis na hayop. Nang hindi mapigilan ng security guard, agad nitong inilabas ang kanyang electric baton. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Max at binalaan ang security guard na pakawalan ang kanyang ama.
Nang makita niyang hindi ito pinansin ng kabilang panig, ginamit ni Max ang kasanayan sa pakikipaglaban na natutunan niya sa kulungan. Sa isang atake lang, nakontrol na niya ang empleyado. Sa daling damadami ang mga security guard, malapit nang magsimula ang isang malaking labanan. Napilitan si Minerva na utusan ang lahat na gumamit ng puwersa. Para pakalmayan ang sitwasyon, nahiya ang mga security guard na iyon. Nag-iisa akong lumapit kay Max at hiniling na ibalik niya ang electric baton na kinuha niya kanina. Sa harap ng lantaran at bastos na paghamon na ito, hindi nag-atubiling kumilos muli si Max. At sa pagkakataong ito, nakuha pa rin niya ang kalamangan, hindi nasayang ang mga araw ng pagsasanay niya sa kulungan. Galit na galit ang security guard na sinaktan, kumuha siya ng isang metal na plorera at malakas na ibinato. Ang ingay na ginawa ng dalawa ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng ibang mga kasamahan. Ngunit hindi naman balak ni Max na huminto, isang magandang suntok sa panga ang nagpabagsak sa security guard. Walang nakapansin na nahulog sa sahig ang kanyang headset. Nang makita nilang walang malay ang security guard, nagmadali siyang dinala sa medical room. Gayunpaman, ang tanging babaeng doktor ay patay na, at ang natitirang nurse ay mayroon lamang basic first aid training. Sa harap ng komplikadong traumatic brain injury, hindi niya alam ang gagawin. Ang tanging paraan ngayon ay dalhin siya sa emergency hospital. Ngunit sa sandaling umalis sila sa bunker, magkakaroon ng butas ang panloloko ni Minerva. Habang nag-aalala ang lahat, may nakakita kay Asian na ginagamot ang braso ni Max. Bukod pa rito, 5 taon siyang nag-aral ng medisina at may karanasan sa internship. Tiyak na mas mataas ang kasanayan niya kaysa sa mga nurse sa bunker. Kaya hindi nagtagal at inanyayahan si Asian sa medical room. Nang makita niya ang walang malay na security guard, matapang niyang hinulaan na. Hindi siya nagkaroon ng traumatic brain injury kundi nawalan ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen dulot ng barre sa trachea. Pagkatapos mag-inject ng espesyal na gamot, dahan-daang iminulat ng security guard ang kanyang mga mata. Sa mga mata niya ngayon, parang isang anghel, nagniningning ng banal na liwanag. Ang ginawa ni Asian ay hindi lamang nagligtas ng buhay, kundi tinulungan pa si Max na makatakas sa parusa. Kung nakapatay man si Minerva, tiyak na ikukulong niya ito. Ngunit iba ang inaalala ni Max. Mayroon akong binilang na 73 kamera dito at hindi rin tayo pwedeng gumamit ng telepono dito. Anong pinagkaiba nito sa kulungan? Hindi sumagot si Minerva at kinuha ang payong. Kinuryente at tinusok si Max bilang parusa sa ginawa niya kanina, at bilang babala rin. Naiintindihan ni Minerva ang pagiging komplikado ng puso ng tao. Walang sino man ang mapapayapang manatili sa isang silong na hiwalay sa mundong ito. Kailangan laging gumawa ng mga bagong pampasigla para sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang script ay ibinigay ng lalaking may balbas. Nagpatayo siya ng isang communication room para sa silid, na pinakamalapit sa lupa at inanyayahan ang mga residente na gamitin ito. Gamit ang radyo upang subaybayan ang mga panlabas na signal, sa simula, dahil walang narinig ang lahat, kaya't napagpasyahan nila na walang nakaligtas sa labas. Hanggang sa nakahuli ng distress signal ang radyo ni Mimi, isang pribadong eroplano na malapit nang maubusan ng gasolina. Hinihiling na lumapag sa isang barkong pandigma, ngunit mariing tinanggihan ng kabilang panig, 2 aktor sa control room ay nagpapanggap na ginagampanan ng papel ng magkabilang panig pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, ang radyo ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Ang mga bilyonaryo ay nananatiling nakalubog sa tensyon at hidwaan. Bago nito, muli nilang nasaksihan ang kalupitan ng katapusan ng mundo. Sa puntong ito, naging malinaw na ang layunin ng grupo ng mga manloloko ay walang iba kundi ang napakalaking yaman ng mga bilyonaryo. Ngunit bakit kailangan nilang patuloy na magpanggap para maniwala sila sa katapusan ng mundo? Kaya marahil ito ang pinakamahusay na paraan para alisin ang pagtutol ng mga bilyonaryo nang hindi kinakailangang pumatay. Ang detalyeng ito ay napakapamilyar sa pelikulang Silo. Gusto nilang manatiling kontento ang mga tao sa Silo, kaya ang tanging paraan ay ang panlilinlang upang mawalan sila ng pag-asa. Ang grupong ito ng mga propesyonal na manloloko ay ganap na nakontrol ang mga negosyante sa Silo. Susunod ay ang paglilipat ng kanilang mga ari-arian. Ang artificial intelligence ay nakakolekta ng malaking dami ng data sa pamamagitan ng mga kamera. Mabilis itong nag-develop sa isang virtual na kopya ng tao. Halos perpekto ang kanyang tindig at kilos. Halos hindi na makikilala sa totoong tao, subalit ang matalik na kaibigan at assistant ng nangungunang bilyonaryo na si Guillermo. Si Fernandez ay laging nakakaramdam na may mali sa kanyang boss.
Sa loob ng ilang taon, labis niyang pinahahalagahan ang isang kumpanya ng teknolohiya. Nakamakailan lamang ay napakahirap na nakakuha ng pagkakataong bilhin. Ngunit si Guillermo ay nagtungo sa ibang bansa para magbakasyon at ayaw nang bumalik kahit anong sabihin. At ipinagkatiwala pa kay Fernandez ang buong awtoridad na kumatawan. Sa pagbili, sinabi ni Fernandez sa isang ulat ang isang napakahirap intindihing salita. Sinabi niya na hindi niya ito ibebenta maliban kung ang BJ3 ay bahagi ng kasunduan. Nabahala ang lahat, at mabilis na nagpanggap si Minerva na mayroong isyu sa koneksyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin sa database ng Guillermo Corporation. Ngunit hindi pa rin niya mahanap ang kahulugan ng simbolong BJ3 na ito. Nang makapasok sila sa social media account ng kanyang namatay na anak na babae ni Guillermo sa pamamagitan ng pag-uusap ng mag-ama. Doon nila nalaman na ang BJ3 na tinutukoy ni Fernandez ay ang pangalan ng isang kabayong karera. Mabilis na tumawag ang artificial intelligence at pansamantalang naibalik ang sitwasyon sa normal. Ngunit hindi ko inaasahan na magkakasunod pala ang totoong problema, na humantong sa kontrata ng transaksyon na nakalock sa safe. Sa bahay ni Guillermo, ang assistant ay may kapangyarihang pumirma, ngunit kailangan niyang makuha ang password ng safe para makuha ang kontrata. Ang gawaing ito ay mas mahirap kaysa sa paghahanap ng impormasyon. Sa ibang pangyayari, nagpapahinga si Max sa basketball court. Aksidenteng nakapulot siya ng isang Bluetooth headset na pag-aari pala ng security guard na pinatumba kanina. Dahil sa pagka-curious, isinuot niya ito sa tenga at nagulat nang marinig ang boses ng kanyang ama. Habang nanliligaw sa isang tao sa bar, napansin ng mga tauhan sa monitoring room ang isang anomalya dito. Agad nilang pinuputol ang lahat ng komunikasyon at nagpadala pa ng tao para bawiin ang mga earpiece. Ang serye ng mga hindi pangkaraniwang aksyon na ito ay lalong nagpatibay kay Max. Sa kanyang hinala na ang mga residente tulad nila ay palaging inoobserbahan. Kahit ang mga pag-uusap ay may taong espesyal na nakikinig. Ngunit may isang bagay na hindi maintindihan ni Max, ang mga kamera ay nakakabantay lamang sa ilang partikular na lugar. Lahat ay patuloy na gumagalaw, paano nila nakikinig sa mga pag-uusap. Samantala, si Guillermo ay nanliligaw sa bartender. Ay nahuli ng bagong kasal niyang asawa, galit na umakyat siya sa kwarto. At nagulat na nakita ang bunsong anak na si Asian na abala sa panonood ng video sa telepono. Ang screen ay puno ng mga lumang larawan ng pag-iibigan nina Max at ng panganay na anak ni Guillermo, kaya nagalit, at kinuha ang telepono at agad na pumunta sa kwarto ni Max. At sinisi ito sa pagkamatay ng panganay na anak at dating asawa niya. Ngayon ay gusto na naman niyang saktan ang bunsong anak dahil sa hiya at pagkakasala ay hindi siya naglakas loob na gumanti. Mabilis siyang nabugbog, swerte naman sa kritikal na sandali. Pumasok ang nanay ni Max at inawat si Guillermo gamit ang plorera sa ulo. Ganito nagtapos ang isang panig na pagtatalo. Gayunpaman, pagkaalis ni Max sa silid, niyakap ng inang ito si Guillermo. May lihim pa ring relasyon ang dalawa mula pa noong 20 taon na ang nakalipas. Dapat sabihin na ang buhay pag-ibig ng mayayaman ay talagang masalimuot samantala, si Asia nang malaman niyang sinaktan ng kanyang ama si Max. Agad siyang tumakbo para humingi ng tawad noong oras na iyon, abala siya sa pagtingin sa kanyang telepono. Kaya hindi niya namalaya na pumasok ang kanyang ama huminga ng malalim si Max at sinabing hindi niya sinisisi ang sinuman. Ikaw ang pumatay sa panganay na anak ni Guillermo, kaya't nararapat lang na makatanggap ka ng parusa. Tahimik na tinitingnan niya ngayon ang lalaking nasa harapan niya. Hindi niya mabilang kung ilang beses na niyang napanood ang video sa telepono nitong mga nakaraang araw. Matagal nang naglaho ang kanyang pagkamuhi kay Max. At lihim pa siyang umibig dito habang hinahanap ang password ng safe ni Guillermo. Pinapanta ni Minerva ang babaeng bartender sa bar upang lapitan ang lalaki at pagkatapos ng ilang baso ng alak, naging mas relax ang kapaligiran. Ang babae ay gumamit ng lahat ng paraan hanggang sa wakas ay nakuha niya ang atensyon ng mayamang taong ito. Ginamit niya ang laro ng truth or dare upang maingat na isama ang kombinasyon ng safe sa isang tanong. Si Guillermo, bagamat simple lang ang pag-iisip, ay maingat pa rin at hindi isinulat ang kombinasyon. Sa halip, binasa niya lang ang isang serye ng mga numero, at agad na sinuri ng artificial intelligence ang kanyang ekspresyon, micro-expressions, at physiological data. Tinansya nito na ang posibilidad na totoo ang kanyang sinabi ay lumampas sa 60%. Kahit hindi ito 100% makumpirma, dumating na si Assistant Fernandez sa bahay ni Guillermo. Wala nang oras si Minerva para mag-verify pa.
Hinabol niya ang pagbasa sa buong serye ng mga numero. Ang katotohanan ay nagpapatunay na hindi masama ang kanyang swerte. Ang asterisk safe asterisk ay talagang nabuksan, at dahil dito, nawala ang pagdududa sa puso ni Assistant Fernandez. Napansin ni Minerva na dumating na ang pagkakataon. Agad niyang ginamit ang kanyang asterisk virtual persona asterisk para utusan ang assistant na tawagin siya sa Bangkok, Thailand, upang bumili ng isang umuusbong na asterisk unicorn company. Samantala, si Max, pagkatapos ng ilang araw na pagmamasid, sa wakas ay natuklasan ang lokasyon ng kagamitan sa pakikinig. Kumuha siya ng metal na asterisk hanger asterisk mula sa banyo. Pagkatapos ay pumasok sa ilalim ng kumot, sinusubukang tanggalin ang asterisk bracelet. Ito ang isinusuot ng lahat sa unang araw nila sa bunker. Ipinaliwanag ng mga tauhan na maaari nitong subaybayan ang data ng katawan. Ngunit ito pala ay isang listening device, at hindi ito matanggal ni Max kahit anong pilit niya. Dahil sa 3 taong pagkakakulong, napagtanto niyang may talagang hindi tama. Sa loob ng bunker, diretsyong hinanap ni Max ang taong responsable, si Minerva. Hinarap niya ito at tinanong kung bakit sila sinusubaybayan at pinakikinggan. Hindi ito itinanggi ni Minerva, at nagbigay pa ito ng isang napakamakatwirang dahilan. Ang likas na katangian ng tao sa araw ng pagtatapos ng mundo ay napakatakot. Sa ilalim ng limitadong mapagkukunan, kailangan niyang kontrolin ang pag-uugali at pag-iisip ng lahat, kahit isang ekstremistang elemento lang ang lumitaw, ay maaaring magdulot ng sakuna at pagkawasak sa bunker. Narinig ni Max na nagsasalita ng walang kabuluhan si Minerva at aksidenteng nakakita ng isang maliit na notebook. Ang signal at seguridad sa kanyang isip ay biglang nagkaroon ng ideya. Nang aalis, sinadya ni Max na madapa at ihulog ang computer. Habang nakatalikod si Minerva, mabilis niyang ipinasok ang libro sa ilalim ng kanyang damit. Marahil dahil nakulong na siya dati, labis na nagnanais ng kalayaan si Max. Habang ang iba ay naghihintay sa ilalim ng lupa, ikaw naman ay labis na naiinip sa nakakulong at binabantayang buhay na ito. Agad na hinanap ni Max si Asian at dinala siya sa isang silid na walang surveillance camera. Pagkasara ng pinto, kinuha niya ang isang nakahandang piraso ng papel. Pinapaalalahanan siya na huwag magsalita ng anuman at itinuro ang pulse erase. Nagpapahiwatig na maaari nitong i-eavesdrop ang kanilang pag-uusap. Sinadya pa ni Max na magsalita ng malabo, malinaw na para ilihis ang atensyon ng mga tagapagbantay. At ang tunay na kahulugan na nais iparating ni Max ay nakasulat sa mga piraso ng papel. Balak mong sirain ang security system dito para makalabas at makita. Pero hindi niya kayang gawin mag-isa, umaasa siyang makakatulong si Asian. Napakalapit ng dalawa sa isa't isa, na nagpabago sa kapaligiran. Halos mawalan ng kakayahang mag-isip si Asian, kaya walang pag-aalinlangan siyang pumayag. Pagkatapos ay sabay silang pumasok sa kwarto ni Max. Pagkasara ng pinto, nagkunwari silang magiging intimate, at syempre, tinakpan nila ang kamera ng tuwalya. Wala nang ibang nagmamasid, kinuha ni Max ang inihanda niyang speaker. At saka ikabit ito sa monitoring bracelet. Nang tumugtog ang malamyos na musika, ang huling 2 tao ay nakapag-usap na ng mahinahon. Ang mga tauhan ng pagbabantay ay nakatingin lang at walang magawa. Hindi ba't dapat ay sumugod na lang sila sa silid para pigilan si Max? At samantalahin ang pagkakataon para ibunyag ang iba pa niyang mga natuklasan kay Asian. Ang shelter na ito ay walang fire exit. Ito ay malinaw na hindi umaayon sa karaniwang pamantayan ng konstruksyon. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamanman, bigla niyang natuklasan ang isang nakatagong karatula. Pala, ang fire escape ay nakatago sa kisame. Dahil karamihan sa mga lugar sa basement ay binabantayan, si Max ay umasa sa security at signal handbook upang gumawa ng detalyadong plano sa pagtakas. Plano niyang sirain ang mga cable ng kuryente sa blind spot ng camera upang magdulot ng short circuit at pilitin ang sistema na mag-shutdown at mag-restart para sa proteksyon. Sa ganoong paraan, lahat ng camera sa pampublikong lugar ay mapaparalisa. Pagkatapos, gagamitin niya ang pagsabog para magdulot ng kaguluhan. Gagamitin ni Max ang pagkakataong iyon para makatakas mula sa basement, sa pamamagitan ng fire escape. Ang plano ay tila simple, ngunit hindi ito ganoon kadali isagawa. Kailangan nilang kumpirmahin pa ang pagiging posible nito. Sa monitoring room, hindi pinapansin ni Minerva ang maliliit na kilos ni Max. Lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa assistant ni Guillermo para mapilitan siyang gumastos ng malaking halaga para bilhin ang kanyang shell company. Gumawa si Minerva ng peking balance sheet at financial data.
upang magmukhang parehong may potensyal at kumikita ang kumpanya. Para mas maging totoo, nagsimula siyang magdeklara ng buwis sa kita ng korporasyon para sa kumpanyang ito 3 taon na ang nakalipas. Si Assistant Fernandez, matapos matanggap ang utos ng boss na bilhin ito, ay agad na lumipad patungong Bangkok para maghanda sa on-site survey. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating siya sa kumpanyang iyon. Pagpasok pa lang sa pinto, napagtanto ni Fernandez na kakaiba ang kumpanyang ito. Naniniwala ka ba na ang lalaking ito ang Chief Financial Officer? Siyempre, lahat ng ito ay mga peking eksena na ginawa ng sinasadya ni Minerva na magbigay ng impresyon bilang isang masiglang kumpanya. Ngunit nang umupo siya sa negosasyon, sinabihan si Fernandez na may nag-alok na mas mataas na presyo ng pagbili. Dahil dito, labis siyang nainis at malinaw na sinabi ang kanyang pananaw sa boss. Naisusuko niya ang plano na bilhin ang Minerva, habang nag-aalala. Kaya't nagmadali siyang ipasuyo sa kanyang kinatawan na muling pag-isipan ito. Kasabay nito, sa basement, ginamit ni Max at Asian ang lumang paraan. Pagkatapos takpan ng mga kamera at kagamitan sa pakikinig, gumamit sila ng panungkit ng bote para batasan ang dingding. Sa loob ay may nakita silang cable ng kuryente, kinuha nila ito at pinuputol. Pagkatapos ay pagdikitin ang dalawang dulo ng kawad. Agad na nagsimulang mag-restart ang sistema, na nagresulta sa pagkagambala ng tawag sa pagitan ng virtual at ni Fernandez. Lumabas sa screen ng telepono ang logo ng Rosen server. Ano ba itong Rosen? Agad na sinuri ng koponan ni Minerva ang linya. Ngunit walang nakitang bakas ng short circuit dahil lihim na ikinonekta muli ni Max ang naputol na bahagi ng kawad. At gumamit pa ng stopwatch para kalkulahin. Ang oras ng pag-restart ng sistema ay 2 minuto at 45 segundo. Hindi ito tumagal, ngunit ang oras na walang pagbabantay ay sapat na para magawa nila ang maraming bagay habang si Fernandez ay nahuhulog sa bitag. Si Minerva ay partikular na nagpadala ng isang magandang babae upang akitin siya sa isang bar. Lahat ng tao sa loob ay mga inupahang aktor, para lang si Fernandez ay makapagpakawala ng sarili. Kinabukasan, nagpaalam ng may pagmamahal ang babae at si Fernandez. Naiwan din niya ang contact information at social media account. Naisip ni Minerva na dumating na ang pagkakataon, kaya ginamit niya ang isang pekeng Guillermo para ipaalam kay Fernandez na kailangan niyang bilhin ang kumpanyang ito sa anumang paraan. Nang pagdating ni Fernandez ay doon niya napagtanto na sira ang aircon sa buong palapag. Isa rin itong gimmick ni Minerva. Ang mainit na kapaligiran ay magiging dahilan para gustuhin na lang ni Fernandez na umalis ng mabilis habang nag-uusap. Nagdala pa siya ng kakumpetensya para lalong magbigay ng pressure. Ang pagpapakawala kagabi at ang natirang epekto ng alak ay nagpabelang-belang sa isip ni Fernandez. Hindi pa nga niya natatapos basahin ang kontrata. Pinirmahan na niya ang pangalan niya sa dulo ng pahina. Kasabay nito, sa basement, ginamit ni Max at Asian ang mga materyales na ninakaw nila mula sa bodega upang gawing improvised explosive device ang isang takor. 2 tao lang ang gumawa ng lumang trick, nagsimula silang mag-drill ng butas sa pader. Sa kabilang banda, ginagamit ni Fernandez ang computer para bayaran ang pagbili sa kumpanya. Nakatutok din si Minerva sa screen, biglang nag-crash ang sistema ng bunker. Wala na siyang isip para pansinin ang mga bagay na iyon. Nakatitig lang siya nang hindi kumukurap sa bank account, hanggang sa makumpirma na pumasok na sa account ang 900 milyon. Lahat ay nagdiriwang, ang mahihirap na araw ay sa wakas na bayaran na. Ang pansamantalang aberya na nagpawalang bisa sa monitoring system ay nagbigay din ng pagkakataon kina Max at Asian na lihim na ilagay ang binagong takor sa silid ng kuryente. Habang patuloy na umiinit ang heating coil, ang takor ay naging isang time bomb. Hindi rin nagpahinga ang dalawa, sinamantala nila ang pagkakataong ito para gamitin ang fire extinguisher upang lumikha ng mas malaking kaguluhan. Sa kabilang banda, si Minerva ay abala pa rin sa kagalakan ng pagkakaroon ng 900 milyon nang biglang may malakas na pagsabog. Ang buong basement ay nabalot ng dilim, nakabibinging alarma, at makapal na usok ang naghalo. Si Max, sinamantala ang kaguluhan, ibinaba niya ang nakatagong fire escape ladder. Nakita niyang nasa unahan na ang tagumpay. Hindi siya nag-atubiling umakyat sa hagdan at mabilis na bumalik sa silid. Ikinabat muli ang mga cable ng kuryente, sinubukang burahin ang lahat ng bakas. Sa ibang lugar, sumakay na si Fernandez sa pribadong eroplano, handa nang umalis sa Bangkok. Ngunit nakita niya ang isang pamilyar na figure sa isang billboard. Iyon ang matandang babae na kasama ng dalaga noong gabing iyon.
Agad na nakaramdam siya ng masamang kutob. Nang buksan muli ang social media account ng babae, natuklasan niya na hindi na ma-access ang page nang hanapin niya. Ang impormasyon tungkol sa bar na iyon online, wala ring resulta. Sa puntong ito, napagtanto niya na malamang na naloko siya. Agad na inutusan ni Fernandez ang eroplano na bumalik sa Bangkok, ngunit nang dumating sila sa baniling opisina ng kumpanya, wala nang tao doon. Pati ang bar na iyon ay naglaho ng walang bakas. Agad namang nakipag-ugnayan si Venezuela kay Guillermo para muling kumpirmahin. At saka, anong palayaw ang ibinigay mo sa akin noong kolehiyo? Ang sikretong ito, tanging ang tunay na Guillermo lang ang nakakaalam, hindi ito masasagot ng artificial intelligence. Kinumpirma na ang boss sa screen ay hindi totoong tao. Agad na nagpasya si Fernandez na tumawag sa pulis. Hindi inaasahan, bago pa man siya makakonekta sa tawag, ang babaeng nakita niya noong nakaraang araw ay may kasamang lalaki. Nagmadaling tumakbo patungo kay Fernandez, na namatay sa ganoong paraan. Samantala, si Max sa basement ay nakarating na sa pinakamataas na palapag. Madali niyang pinatulog ang receptionist gamit ang pampatulog, at ginamit ang fingerprint access niya, para makontrol ang computer at matagumpay na mabuksan ang mga pinto patungo sa labas. Pagkasuot ng hazmat suit, tinawagan niya si Asian para magpaalam sa huling pagkakataon. Ikaw ang pinakamahalagang bagay na natitira sa mundong ito. Kung may buhay pa sa labas, babalik ako para hanapin ka. Pagkatapos ng tawag, isinuot ni Max ang mabigat na helmet ng mahigpit. Nakita niya ang mga security guard na nagmamadaling lumapit. Mabilis niyang pinindot ang elevator button, buti na lang at ordinaryong bala iyon. Hindi niya kayang batasin ang protective glass nang umabot ang elevator sa pinakatuktok na palapag. Nakita ni Max ang isolation door na patungo sa labas ng mundo. Kahit hindi niya alam na ang apocalypse ay isa lamang kasinungalingan na gawa-gawa lang ni Minerva, hindi nag-alinlangan si Max na buksan ang pinto. Sumilaw ang matinding sikat ng araw sa kanyang mukha at dito na nagtapos ang pelikula. Walang nakakaalam kung ano ang nakita niya, maaari ring isa itong bitag na maingat na inihanda ni Minerva. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang Billionaire Bunker. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito sa iskor na 10? Ilan ang ibibigay ninyong puntos sa pelikula? Ay comment nyo sa ibaba para malaman namin, ha? Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits.